Hello everyone, good day. This is Charmaine Yusrikan and I am the third presenter of the chapter 2. And since we have already discussed about the Copernican Revolution and Darwinian Revolution, this time we will tackle Freudian Revolution. So who is the person behind this revolution? Or who is the main character of this revolution? Of course, Sigmund Freud, or short for Sigismund Shlomo Freud. And he was an Austrian neurologist and the founder of psychoanalysis. So siya ang nagbuhat aning psychoanalysis, siya ang nagmugna aning psychoanalysis. So before we dig down kung unsa jud ang psychoanalysis, let's have a small background of the early life of Freud. So Freud was born on May 6, 1856, and from an early age, Freud showed signs of intellectual brilliance. So meaning, bright di ay kaayo ni si Freud. And at the age of 17, niskwela na siya og college. Ang iyahang ka-bright lead him to pursue college or pursue higher education. And at the age of 17, as what I said, niskwela na siya og college at the University of Vienna in Paris. And he took up medicine, specializing neurology. So, he studied under Jean-Martin Charcot. Mo na iyahang silbi professor ni Freud. So, sa iyahang pagskwela, si Jean-Martin Charcot ang iyahang silbi maestro, iyahang professor kay kanang usa ka expert nga neurologist who treat patient with hysteria. And he treat patient with hysteria using hypnosis. So unsa man dining hysteria? So when we say hysteria, usa na siya ka disorder wherein ang usa ka patient is that maka-feel og physical symptoms without any medical cause. Physical symptoms like blindness, paralysis, inga nga mga disorder. So, Jean-Martin Charcot used hypnosis to treat patient with hysteria. So, ang kaning hypnosis, usa ni siya ka therapy or treatment wherein ang usa ka patient is that like i-guide sa therapist, wherein ang usa ka patient is that kanang free or open to share kanang sa iyahang mga na-feels, kanang whatever comes in her mind or his mind kay like open ra nga pwede niya isulti. So kanang Jean-Martin Charcot believed that nga in that way kay murag malesen bitaw ang kanang burden, ang kasakit or ang mga stress, mga anxiety or mga past trauma sa patient. And kanang si Freud kay murag na interested pag-ayo sa gigamit nga hypnosis ni Jean-Martin Charcot nga iyang professor. So kanang as time goes by or later on na meet niya Freud met Joseph Breuer. Usa pod siya ka neurologist dito sa University of Vienna. So nagkita sila ni Joseph ug si Freud. And kani si Joseph is na siya famous patient nga si Bertha Pappenheim or also known as Anna O. So kani si Anna O na siya sakit nga hysteria pod. And sa iyang case si Anna O kay like murag kanang murag tanang sakit ba na sa iya kay like he is or she is a kanang blind. And she has also a problem sa iyahang kanang pandungog, sa iyahang pananaw, and she is also a kanang mute, like dili gud siya kastorya, and both her arms and legs are paralyzed. So dili kalihok ang iyahang both arms and legs. Hunahuna dili kalihok iyahang both arms and legs or iyahang legs. And dili siya kasturya, and dili siya kabati, og dili siya ka kita. So inana kalisod ang kaagi ni Ana O. So
si Joseph use the term instead of using hypnosis, iyang gigamit kang anao kay giterma niya og talking cure. So, yeah. So, gigamit ni Joseph ang talking cure nga treatment wherein ang usa ka patient kay makatalk kung unsay gusto niyang italk. Same sa katong gigamit ni Jean Martin Charcot. Like, gilain lang niya ang term. Kay kung kang Jean Martin Charcot ang iyang gigamit to treat hysteria is hypnosis, kang Joseph Brouwer ang iyang gigamit kay talking cure. So, mao na to no. Tungod sa kanang case ni Ana O, kay murag na usay tawagan na interested pag-ayo or murag nakutaw ang utok ni tawagan ni Freud nga unsa man jud hinungdan nganong ang tao na ay physical symptoms pero walay medical cause. So moto murag na interested na pag-ayo si Freud nga kanang to study about sa kanang kana nga disorder. And then until si Freud o si Joseph kay nagka-intertwine bitaw sila nga mag-make sila og book, and dito nila gidiscuss ang kanang mga causes, ang possible causes, ang mga treatment nga pwede i-treat sa kanang patient nga naay hysteria, mga patient nga nag-undergo hysteria. So, after nila ato na nakabuhat og book, kanang si Freud discovered that kanang si hypnosis o si talking cure kay murag dili siya applicable to all patient. Na-discover o na-observe ni Freud nga ang hysteria nga gigamit ni Charcot o ang talking cure nga gigamit ni Brouwer kay dili applicable sa tanan patient. So inana ka bright si Freud balik murag kuanday niya nga kani dili siya applicable sa kanang tanan patient. So si Freud nagmugna pud og iyaha, ang gitawag niya nga treatment is that free association. Dari na nataw si psychoanalysis. So Freud said that psychoanalysis is the study that explains human behavior. It is a therapeutic approach in the theory that seeks to explore the unconscious mind to uncover repressed feelings and interpret deep-rooted emotional pattern. So, Freud believed that nga ang kanadong behavior sa usa ka tawo is that magdepende sa iyahang mga experiences in the past, maybe kung kanang tungod sa iyahang mga trauma, sa iyahang mga anxiety before, kay makashape gihapon siya kung unsa ang tao karon, unsay behavior sa tao karon. So mao na ang iyahang nabuo nga theory. And psychoanalysis has a key concepts. First, we have the levels of mind. So according to Freud nga ang atoang mind daw is na ay 3 level. First is that conscious. So according to Freud, our conscious mind is these are the thoughts or the feelings or the emotions nga tuang na feel nga we are aware of what we have feel or unsay atong mga na feel, mga emotions, feelings. And the other level of mind is pre-conscious. So these are the things you don't instantly know but can access by association. So according to Freud, ang kaning pre-conscious is that naa siya sa imong mind, nakastore siya sa imong mind, pero dili every time, dili every day. Like, mo pop up ra siya if kinahanglanon. Yes. Let's say for example, kahibaw ko nga wala sa imong mind ang imong kahibaw ka nga wala permi sa imong mind kung pila imong edad. Pero once pangutanon ka pila imong edad, makastorya ka kay kahibaw ka like you are conscious kung pila imong edad, pero dili siya perminasi mong mind. Yes. And the third level of mind is unconscious. When we say unconscious, these are the kanang hidden area that holds deep desires, fears, and experiences that secretly affect how you act and feel every day.
So meaning ang katong mga thoughts, mga feelings, mga past trauma nimo mao toy nakastore sa imong unconscious mind. Pero even na siya sa imong unconscious mind, you are not aware of them. Naka-shape gihapon siya sa imong behavior everyday on how you act everyday. So yeah. And next, we have the structure of personality. So according to Freud, naapoy 3 structure ang atong personality. So first is that nagitawag nga ED. So kinsa man ni si ED? It operates on the pleasure principle, seeking instant gratification of desires. So bata pa lang ka, murag naana ni siya, like kanang ni-evolve na ni siya ang kaning ED, like seeking instant gratification. Ganahan nimo or gusto nimo nga diha dayon makuha nimo ang usa ka butang. Maghatag tag example na ron after natong storya ning tulo. So next is that ego. It operates on the reality principle. It mediates between the id and the superego. So kaning si ego mo siya mo patunga ni id and ni superego. And when we say superego, it represents moral standards. So kung si id kay pleasure principle, si superego is that moral standard. So diri si ego, siya ang mo-mediate sa duha. Siya ang mo-desisyon unsay buhaton sa tao. So let's say for example, kanang you are on your diet and your doctor said nga dili ka pwede mukaon og mga sweet foods, mga kanang mga cakes or mga mga foods nga sweet. And kanang imuhang id kiniingon nga ganahan ko ana mukaon kay ako nang paborito. Nya maingon pud si superego nga dili kay gibawal na sa imong doktor. So si ego, siya'y mo patunga, siya'y mo desisyon kung unsay dapat o pwedeng buhaton sa tao. So maybe maingon si ego nga kanang mukaon lang ko gamay and the next time kay dili na, like siya ang kanang mo balance sa duha, sa gusto ug sa dili mukaon sa cake. So that's the kanang concept na nabuhat ni Freud. Another example ha. Nag-saving ka, you are on your saving kay kanang you are on your saving, nag-save ka og money. And then since naa naman kay phone, kanang of course no kanang kuan man gud karon ang Shopee, like nga mga online baligya. So si Ed moingon nga paliton ko ni kay ganahan ko ani nindot kaayo nga barato ra. So moingon pod si superego nga dili kay nag-save ka para sa mga emergencies, may na lang na kay makuot. Pero si ego unsa man yung buhaton? So siya ang mobalance, si ego siya ang moingon nga maybe magpalit ko pero dapat dili maibalan ang ako ang mga nasud sa alkansiya. So ingana ang term nga paibot ni Freud. So we have the other concept of psychoanalysis, defense mechanism. So kani si defense mechanism nagsilbi nimo siyang shield or imuhang protection para ma-avoid, or these are the mental strategies nga imuhang gamiton para maka-avoid or to protect your ego, to avoid anxiety. So mo na siya imuhang gamiton. And we have different kinds of defense mechanism. First is denial. Denial, refusing to accept real events because they are unpleasant. So common kini sa mga Filipino. Common kani denying something kay para lang dili sila masakitan. Let's say for example, naakay gipamati sa imong lawas. Naakay gipamati sa imong lawas nga kanang mura kag mahugno sa kalibutan, charis. Mura na kag kanang like basta kanang naakay gipamati sa imong lawas niya. Gingan kasi mama nga dapat moadto na tag hospital para mahibawan kung unsa jud kanang finding sa imong sakit. And ni ana ka nga dili ra ko ganahan or dili ra ko moadto sa hospital kay okay ra man ko, wala ko gipamati, okay ra gud kay ni maayo ra ni siya. So in that way
you deny nga dili ka mo adto sa hospital tungod kay basin ang findings sa imong gipamatay diha kay mas makabugat sa imuha or mas maka stress sa imuha ang findings. So in that way nagpakita ka og denial. And next we have displacement. Very common displacement, transferring inappropriate behavior. Let's say for example, imong papa nagtrabaho sa usa ka workshop, and sa workshop naman ay boss, di ba? And imong papa kay trabahan dira didto. So for example, imong papa is nakasab-an didto sa iyang amo. So lain pud kayo dito siya kanang manghagis or masuko, no? Amo dito niya, so iya gutong kanang look up nga dapat dili ko masuko kay masig ma-fire ko ay ngana. So imong papa igabot ana sila inyong balay, so diha na niya ipagawas ang ihang kalagot. So in that way nagpakita siya og displacement, like imong gibato ang imong mga kalagot sa tawo nga dili maoy hinungdan sa imong kasuko. So that is displacement. And next we have projection, attributing unacceptable desires to others. So let's say for example, naay manag-uyab si girl o si boy. So kani si boy kay nag-cheat unya sa time nga nabantayan sa girl nga nag-cheat iyang uyab, muto na si boy nga nag-cheat ko tungod kay nag-cheat masad ka, even though wala nag-cheat si girl. So murag iyang gi-project ang iyang sayop sa iyang uyab. Iyang gi-project iyang sayop sa iyang uyab bisan wala nagbuhat iyang uyab gingana. Next, we have reaction formation. So unsa man is reaction formation? So these are involves behaving in a way opposite to our true feelings. So kaning reaction formation mura ka diri plastic, mura ka kanang showing hypocrisy, like ing ana nga feeling bitaw. Let's say for example, nakoy amiga nya nasuko ko sa iyaha or nakoy something na nalainan sa iyaha. So ako nga kanang dili ko gusto nga masulti sa iyaha nga nalain ko sa iyaha, mo behave gyapon ko nga friends gyapon mi or kanang mura ko wala na suko sa iyaha, like you show hypocrisy tungod kay dili ka gusto nga makahibaws niya nga nasuko ka sa iyaha. So in that way nagpakita ka og reaction formation. And next we have regression. It occurs when we revert to an early stage of development or behavior when we faced with stress. So kani ang uban kay mag-tantrums bitaw every time ma-stress sila, like ganahan sila mo mag-tantrum sila, like kana bitaw kung usa to ilang nakasanayan pagkabata kay murag ilahang buhaton kung every time ma-stress sila, kay like it's their way of kanang ma-relief bitaw ilang kaugalingon nga nga way. And next we have repression, unconsciously suppressed thoughts, feelings that can cause anxiety. For example, na-disgrasya ka, let's say for example naligsan ba karon ning ana something nga nga murag kanang kuwang nalagamay nga moy ikaana sa imong kinabuhi nga nga scenario. So kanang even though nana siya sa imong kanang kung every time pangutan-on ka nga kanang about sa imong kanang let's say nakay scars tungod atong imong pagka disgrasya, nakay scars diri nya nay someone nga ni ask nimo nga unsay nahitabo ana nganong naingana imong lawas. So mingon ra ka nga wala ra ni kay tungod dili ka ganahan nga mo back or mo sana flashback bitaw ang imong sa una or imong experience sa una tungod kay pwede ka makahilak or like kanang mabalik ang imong hunahuna sa una nga dili nimo gusto kanang ma-refresh o balik tungod kay na-trauma man ka ato. So in that way nagpakita ka og repression. And next is rationalization. Individuals create seemingly logical yet false explanations to justify actions or feelings that are unacceptable. So let's say for example, nag-exam si teacher nya, ang exam is that 1 to 20 nya, ang imong score is 3
3/20. So, instead nga mingon kasi mo kagalingon nga, wala man gud ko nagtuon, inga na maong 3 akong score. Ang imuhang isulti is that kanang lisod or kanang wala man jud gitarong discuss ni teacher, maong 3 ra akong score. So murag imong gi-blame ang imuhang sayop sa uban. So, rationalization. You are creating seemingly logical yet false. Yeah. And next we have sublimation. Instead of acting on a negative urges, you channel that energy into something positive and creative. So kani nga defense mechanism mo siya positive. Yeah, positive good siya. Kaya let's say for example, na-overload na ka, na-overwhelmed na ka, or na-stress na ka pag-ayos sa inyong school works sa makaron, charis. So, instead nga kanang mag-cry-cry ka dira, or kanang maghilak-hilak ka dira, or instead nga magpaka-stress ka diha, you make something nga makapa-energize bitaw nimo. Let's say for example, if you are into art, kung stress ka, some artists kay kanang every time ma-stress sila, kay they just paint. And in that way, kay murag ma-lessen ang ilahang stress. So, ingana nga way, ang sublimation. Instead of acting on a negative urges, you channel that energy into something positive and creative. Then, according to Freud, maybe ang katang mga behavior sa mga tao karon tungod na sa ilahang mga past trauma, mga experiences nila, sila mga memories sa una. Mao nang ingana ang behavior sa tao. Kung nindot ang imong, kung wala kay kanang mga trauma, and then maybe you act kanang okay, ingana, normal, ingana. So, according to Freud, the mind is like an iceberg, mostly hidden beneath the surface. So, meaning, let's say, kani iceberg ni siya. Yan, diri na ay tubig. So, ang igbaw ani, ang imuhang mga conscious thoughts, ang imuhang kanang mga memories wherein nga, conscious ka or aware ka, and below the surface is ang daghan or ang dako nga, kanang mas nakashape sa imuha karon, which is ang imuhang mga trauma, imuhang mga experiences nga bati nga wala ka ganahi ingana. So that is the concept of Freud psychoanalysis, and that's the end of my discussion. Thank you for listening, and goodbye.